Mic test, mic test, mic test. Sound. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin na mabagin at pagpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway mauna namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, buksan mo ang Biblia, awit 127. Awit 127. Verse 1 and 2. Awit 127. Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. O, basahin po natin ng sabay-sabay. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Maliban ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan na kayo bumabangon ng maaga, at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga nagpagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Okay. Verse 1. Palibang ang Panginoon ang pagtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhan. Nagpapagod. At palibang ang Panginoon ang pagpantay sa lungsod, ang pantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Palibang ang Panginoon ang pagpantay sa lungsod. Verse 2, maybe you can say like this. Palibang ang Panginoon ang pagbigay ng tulog, ang tulong ng natutulog ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. So, palagang bagay ay palibang ang Panginoon, palibang ang Panginoon. Ibig sabihin nito, kung hindi tumulong ang Diyos, ang lahat ng pagsisikap at pagpapagal ng tao ay magiging walang kabuluhan. Ipinapahayag nito na ang tulong ng Diyos ay lubos na kailangan sa ating Christian life. Apo ba? Hindi nagaganap ang kawan ng Diyos sa pamagitan ng ating lakas, karunungan, at kakayahan. Dahil dito, lalo nating dapat hanapin ang tulong ng Diyos. Ito. You mark awit chapter 127. And buksan mo ang Biblia, awit 146. Awit 146. Verse 3 hanggang 5. 3 hanggang 5. Awit 146. So, basahin po natin ang sabay-sabay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan,
ang kanyang espiritu ay may walay, siya ay bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala, maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Verse 3, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anang man ng tao na walang kaligtasan, walang kabuluhan. Verse 5, right? Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob. In our Christian life, we have to rely on the Lord. Rely on the Lord. Sa ating buhay Kristiyano, kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. Because real help comes from the Lord. Dahil ang tunay na tulong ay mula sa Panginoon. So, sariling lakas. But we familiar, right? We rely on our strength and the wisdom. Tayo po nagtitiwala sa ating sariling lakas at karunungan. Kung hindi tumulong ang Diyos, ang lahat ng pagsisikap at pagbabagal ng tao ay magiging walang kabuluhan. Hindi nagaganap ang kawa ng Diyos sa pamagitan ng aking lakas, karunungan, at kakayahan. Ano ang kailangan? Tulong ng Diyos. Ang tulong ng Diyos ay lubos na kailangan sa ating pamumuhay. So, through the awit 127, we think about it. Kaya sa awit 127 po, pag-isipan po natin ngayong araw. Una, balikan natin awit 127 verse 1. Basahin ko, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang magpapagod. Unang, ang bagay, ang Diyos ang nagtatayo. Diyos ang nagtatayo. Ang pagtatayo ng bahay, ay may tuturing pagtatatang ng pamilya. The house doesn't mean we build this kind of physical house. Yung bahay po dito, hindi po ito yung pagtatayo ng ganitong bahay po. Okay po? The constructor can build the house, right? Yung mga constructor po ay makatayo po ng bahay. So, ang pagtatayo ng bahay ay may tuturing na pagtatatang ng pamilya. Hindi ko naitatayo ang pamilya sa sarili kong lakas at kakayahan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Upang matanggap ang tulong ng Diyos, kailangan manatili sa loob ng iglesia. Kung pabaya tayo sa ating Christian life, hindi natin kayang maitatak ng maayos ang pamilya. Minsan, ito ay nangyari. Especially the father is the one who has to support the family. Lalo na po yung mga tatay. Sila po yung nagsusuporta sa pamilya. That's why father has a great burden in their heart, right? Kaya yung tatay ay may bigat po sa nilang puso. So some situation they meet difficulty in their life. Kaya may mga sitwasyon po na humaharap po sila sa mahirap na sitwasyon. In that situation, right? They focus on supporting family. Kaya sa ganung sitwasyon po, nagtotoon sila sa pagsuporta sa pamilya. But the problem, they neglect their Christian life. Pero ang problema po, pinapabayaan po nila ang kanilang buhay Kristiyano. They focus on their
work, trabaho. Nagtuon po sila sa kanilang trabaho. And they don't continue, even they don't continue their Christian life, At hindi din po sila nagpapatuloy sa ilang buhay Kristiyano. they forgot, right? The most important thing. Na nakalimutan po nila yung pinakamalagang bagay. Unless the Lord build the house, it's useless. Maliban ang Panginoon ang nagtayo ng bahay, ay wala po itong kabuluhan. Whatever situation they are, they continue their Christian life. They have to continue their Christian life. Kahit anong sitwasyon mayroon po sila, kailangan po nila magpatuloy sa ilang buhay Kristiyano. Then by God's help, they can really support the family. At sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, ay masusuportahan po nila ang kanilang pamilya. They can really build the house. At their talagang, family. at talagang matatayo po nila yung kanilang tahanan sa kanyang pamilya. So, don't forget, awit 127 verse 1. Kaya huwag po ninyong kalimutan yung awit 127 verse 1. You have a great burden as a father, right? May malaking kabigatan po kayo bilang ama. Then you have to more expect God's help at that time. Kaya higit po kayong umasa sa tulong po ng Diyos. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Kahit may maraming nagpapagod, walang kabuluhan. So, huwag nakalimutan, kung pabaya tayo sa ating Christian life, hindi natin kayang maitatag ng maayosang pamilya o ang bahay ay ang ating pamilya. Hindi natin maitatayo ang pamilya sa sarili nating lakas at kakayahan. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. At ang pagtatayo ng bahay ay may tuturing pagtatatang ng ating pananampalataya. Ating pananampalataya. Pag-ispan natin, paano itinatayo ang pananampalataya? Paano? Itinatayo ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kanyang salita. Buksan mo ang Biblia. Gawa chapter 20. Gawa chapter 20. Gawa 20, verse 32. Ito, 20:32. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na mapagpapatibay sa inyo at mapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Anong situation ito? Apostle Paul, in this time, Apostle Paul had to return Jerusalem. Sa pagkakataong po ito, si Apostol Pablo po ay babalik sa Jerusalem. But this time, he was taking over the Ephesian church. Pero sa pagkakataong pong iyon, ay ningatan po niya na yung iglesia ng Efeso. That's why maybe he had a concern when he returned to Jerusalem for the Ephesian church. Kaya may alalanin po siya sa iglesia ng Efeso kapag pupunta siya sa Jerusalem. But he had one convince. Pero may isang bagay siyang pinagkakatiwala. Even though he returned to Jerusalem, the word of God will guide, establish the faith of the Ephesian church. Kahit na bumalik siya sa Jerusalem, yung salita ng Diyos yung magtatatag sa kanila. Kaya sinabi niya, Gawa 20:32, right? Ngayon, ipinakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita. At sa salita ng
kanyang biyaya. Salita. Na makapagpatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat na mga ginawang banal. Okay? Tama. The Word of God can establish your faith. Ang salita ng Diyos yung mga pagpapatatag ng iyong pananampalataya. Ang ating mga salita ay hindi kailanman makapagpabago ng tao. Apo ba? Ang salita ng Diyos ang magpapabago sa tao. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. May kapangyarihan. That's the reason I also stand here. Ayun po yung dahilan kaya nakatayo rin po ako dito. My word cannot change anybody. Ang aking salita ay di mapagbago ng But I sino. also believe the word of God can change it. Pero ako po naniniwala na yung salita ng Diyos yung magbabago sa inyo. That's why I stand here just to deliver the word of God. Kaya tumatayo ako dito upang ibagi yung salita ng Diyos. Apo ba? It's not my word, right? Na hindi po ito aking I salita. just deliver the word of God. Deliver the word of God. Binabagi ko lamang po yung salita ng Diyos. The word of God will change your heart. Dahil yung salita ng Diyos yung magbabago sa inyong puso. Right? Since you got the salvation, right? The word of God changed you, right? Simula nang nagkaroon po kayo ng kaligtasan, yung salita po ng Diyos yung nagbago sa inyo. The word of God established your faith. Yung salita po ng Diyos yung nagtatag sa inyong pananampalataya. Kaya si Apostol Pablo ay laging nagtiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos habang ipinangaral niya ito. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 2. Unang Korinto chapter 2, 3 hanggang 5. Unang Korinto chapter 2, 3 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpamamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 3, ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lupang panginginig. Okay? May takot at lupang panginginig. Pero, what he relied on, Pero kanino po siya nasumampalataya? verse 4, ang aking pananalita at ang aking pang-aaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. May kapangyarihan, right? The word of God has the power. Yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan. And verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging patay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay important. So, I hope this time also the power of the word can change your heart. Kaya ngayon umaasa din po ako na yung kapangyarihan ng salita ay magbabago po sa inyong puso. But of course, your side, you have to listen carefully. Pero sa inyong panig po, kailangan niyo po makinig ng mabuti. If your side, this time you don't focus, the word of God doesn't have a power to you. Pero ngayon po, kung sa inyong panig ay hindi po kayo nakikinig ng mabuti, na wala pong pagbabago sa inyong puso. Or you sleepy, O kayo po inaantok na. the word of God cannot have a power to you. Yung salita ng Diyos ay walang kapangyarihan sa Your iyo. side, listen carefully, Kaya sa inyong panig, makinig kayong mabuti. and the power of the word will change you. At yung kapangyarihan ng Diyos, ng salita ay magbabago sa inyo.
ang puso ay nababago sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano tayo dapat kumilos. Buksan mo ang Biblia. Ikalawang Timoteo, chapter 3. Ikalawang Timoteo, chapter 3, 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kung paano mula sa paggabata ay yung nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagpaturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at papapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Una, right? 15, verse 15. Tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Paano? Sa pamagitan ng banal na kasulatan. Ang mga banal na kasulatan. Ito ay ang Biblia, salita ng Diyos. Tama? At pagkatapos ng kaligtasan, verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Pagkatapos, 17, right? Ito ay nangyari upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. After salvation, right? Our faith is established through the Word of God. Pagkatapos ng kaligtasan, sa pagitan ng salita ng Diyos ay naitatag yung ating pananampalataya. We are more completed. Right? We are more completed. Na tayo po ay naging ganap. Because the Bible teaches how to live our Christian life. Dahil yung Biblia ay tinuturo kung paano tayo mamumuhay na bilang Kristiyano. Then we can do, right, God's work. We can do God's work. Na kung ganoon ay magagawa po natin yung gawa ng Diyos. So, the Word of God, right, God established us through His Word. Kaya yung salita ng Diyos, yung magtatatag po sa atin sa pagitan ng salita ng Diyos. At kapag tayo ay nasa gitna ng pagdurusa, ipinadala ng Diyos ang kanyang salita upang malampasan natin ang pagdurusang iyon. Awit 107, 20. Awit 107:20. Po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila, iniligtas niya sila sa kapahamakan. Sinugo niya ang kanyang salita. While we live our Christian life, we cannot avoid many afflictions, right? Habang nabubuhay po tayo sa ating buhay Kristiyano, ay di po natin maiwasan yung mga kahirapan. Then sometimes some Christians stumble because of a great affliction. Minsan yung ibang Kristiyano ay natitisod dahil sa hirap. But God doesn't want it. Pero ayaw ito ng Diyos. At the time, God sent His word to help the Christian who are in affliction. Kaya sa pagkakataong iyon, nipapadala ng Diyos yung kanyang salita upang tulungan yung isang Kristiyano sa kanyang kahirapan. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Right? Pinagaling sila. Mula sa pagdurusa. Iniligtas niya sila sa kapahamakan. Right? Ang salita ng Diyos ang umaaliw sa ating puso at siyang nagpapalago ng ating pananampalataya. Awit 119. Awit 119. 49 and 50. 49 and 50.
with 119, 49, and 50. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo, na do'y pinaasa mo ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Verse 49 ay, alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo. Na do'y pinaasa mo ako sa kanyang salita. 50, ito ang salita ng Diyos. Right? Ito'y aking kaariwan. Sa aking kapighatian. Ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. So, when you are in trouble, affliction, what do you search? Kaya kapag kayo pinasa kahirapan, na ano po yung hinahanap po ninyo? You have to search it first. So what about Kailangan muna ninyo hanapin yung salita ng Diyos. God will comfort you His word. Na yung Diyos yung mag-aliw sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Then in that situation, you can overcome. At kung ganyan, sa ganun sitwasyon, ay mapagtatagumpayan mo ito. Gradually, your faith will become more and more strong. At paunti-unti, ang iyong pananampalataya ay magiging matibay. Your faith will be established. Yung iyong pananampalataya ay may tatatag. So, ang bahay ay ang ating pananampalataya. Paano itinatayo ang pananampalataya? Una, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pangalawa, sa pamagitan ng pakikisama, fellowship. Pakikisama. Itinatayo ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pakikisama sa loob ng iglesia. Ito ay importante. Sa loob ng iglesia. Because we can have a true fellowship in church, right? Dahil magkakaroon tayo ng tunay na fellowship sa loob ng church. Kaya kapag tayo ay naligtas, tinatawag tayo ng Diyos sa pakikisama ng iglesia. Ito, buksan mo ang Biblia. Unang Korinto chapter 1. Unang Korinto chapter 1 verse 9. Unang Korinto chapter 1 verse 9. Ito, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungkol sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Sa pamagitan niya ay tinawag kayo. Tungo sa pakikisama. Fellowship. Ang kanyang anak si Hesus Kristo na ating Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos. Bakit? Sa pakikisama upang sa pamagitan nito ay tayo ang ating pananampalataya. So, you have to keep in mind, your faith cannot be established by yourself. Na kaya kailangan niyo po magkaroon ng ganitong kaisipan na yung pananampalataya ay hindi may tatatag sa pamamagitan ng iyong sarili. When you abide in the church, God establish your faith. Kapag kayo nanatili sa iglesia, yun Diyos yung magtatatag ng inyong pananampalataya. But abiding in the church, it's not just the churchgoer. Pero yung pananatili sa church ay hindi po ito yung churchgoer. You need to have the fellowship with the brothers and sisters. Kailangan niyo po magkaroon ng fellowship sa mga kapatiran. Then, God establish your faith by using the brothers and sisters. At itatatag ng Diyos ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga kapatiran. Para magkaroon ng tunay na pakikisama, kailangan nating madalas na makita. Apo ba? If we don't meet, right? How can we have a fellowship? If we don't meet each other, how can we have a fellowship? Kung hindi po tayo nagkikita, paano tayo magkakaroon ng fellowship? Para magkaroon ng pakikisama, kailangan natin madalas na makita.
makita. Dahil dito, nais ni Apostol Pablo na makita ang mga banal sa Roma. Buksan mo ang Biblia, Roman chapter 1. Roman chapter 1, 11. Chapter 1, 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat nasasabik akong makita kayo upang maibagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang mapatibay kayo. Nasasabik akong makita kayo. Ang banal sa Roman Church, nasasabik akong makita kayo. Bakit? Upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang mapatibay kayo. Right? Upang mapatibay kayo. Right? Sapagkat sa pamamagitan ng pakikita at pakikisama, naitatayo natin ang pananampalataya ng mga kapatid. That's why Apostle, he eagerly want to visit Roman Church. Na kaya si Apostol Pablo po ay nais niyang makita na yung mga taga-Roma. Kaya palaging hinangado ni Apostol Pablo na makita ang mukha ng mga kapatid. Unang Thessalonica chapter 2. Buksan mo ang Biblia. Unang Thessalonica chapter 2, 17. Chapter 2, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit kami, mga kapatid, na naiwalay sa inyo ng maikling panahon, sa katawan, hindi sa puso, ay lalong higit na nananabik na makita kayo ng mukaan. This time, Apostle had to leave Thessalonian Church. Sa pagkakataong ito, si Apostol Pablo ay alis nasa iglesia ng Thessalonica. Through the evangelism of Apostle, right? Many people got saved in Thessalonica. Sa pamamagitan ng evangelism ni Apostol Pablo ay maraming naligtas sa Thessalonica. And then Thessalonian Church was established. At ang iglesia ng Thessalonica ay naitatag. But he couldn't stay in Thessalonica Church anymore. Pero hindi na po siya na pwede manatili sa Thessalonica. He had to go other place to evangelize. Kailangan niya pumunta sa ibang lugar para mag-evangelize. Even though he left Thessalonian Church, he always remember Thessalonian Church. Kahit iwan niya yung iglesia ng Thessalonica, ay palagi po niya iniisip na yung mga kapatid. Right? Mga kapatid, na nahiwalay sa inyo ng maikling panahon. Sa katawan, hindi sa puso. May puso. Right? Sa kanya. May puso. Ay lalong higit na nananabing na makita kayo ng mukhaan. He wanted to have a world fellowship. Kaya ninais po niya na magkaroon pa po ng higit na fellowship sa kanila. So, we also have to desire to have a more fellowship. Na kaya tayo rin po ay magnais din po tayo ng fellowship. But to have the fellowship, right, we have to meet first. Right? We have to meet each other. Pero para magkaroon ng fellowship, kailangan po natin tagpuin na yung isa't isa. Kung gano'n sa loob ng pakikisama, nakatatanggap tayo ng lakas mula sa isa't isa. Ito. Romans 15:24.
Romans 15:24. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay patungo sa Espanya at ako'y tutulungan ninyo patungo doon pagkatapos makasama kayo na may kasiyahan ng kaunting panahon. Originally, Apostle Paul had a plan to have a mission in Espanya. Sa katunayan po, si Apostol Pablo ay may plano na may mission sa may Espanya. But before he go to Espanya, he wanted to have a fellowship first in Roma. Pero bago siya pumunta ng Espanya, ay nagnais muna siya ng fellowship sa Roma. Ay, bakit? Ako'y tutulungan ninyo patungo doon pagkatapos magkasama kayo na may kasiyahan ng konting panahon. May kasiyahan. Not only Apostle Paul, not only he tried to establish the faith of the Roman, but also he wanted to get the strength from them. Hindi lang po ninais ni Apostol Pablo na itatag yung Roma, kundi nais din po niya na kumuha ng kalakasan sa mga kapatid ng Roma. Because he also can get the strength in the fellowship. Na dahil makakuha din siya ng lakas sa pamamagitan ng fellowship. Yeah, tama. I, of course, as a pastor, I try to help the brothers and sisters to establish their faith. Siyempre po, bilang pastor, ako po ay nagnanais na mitatag yung pananampalataya ng kapatid. But I also get the strength in the fellowship Pero ako rin po, na kumukuha ng lakas sa fellowship through the testimony of the brothers and sisters. sa pamamagitan ng patotoo ng mga kapatid. Because God allow His grace in the fellowship. Dahil ang Diyos ay pinapahintulot yung biyaya sa pamamagitan ng fellowship. At sa loob ng pakikisama, ang malakas sa pananampalataya ay nakatutulong sa mahina. Romans 15 verse 1. 15 verse 1, also basahin po natin ang sabay-sabay. Kaya tayong malalakas ay narapat magtiis sa kahinaan ng mahina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. So, in church, right, some are strong in the faith, but some are still weak in the faith. Na kaya sa loob ng church, meron pong malakas at meron din pong mahina sa pananampalataya. Which are the strong in the faith, was help the one who are weak in the faith. Kaya po yung mga malalakas na pananampalataya ay tulungan po yung may mahinang pananampalataya. At sa loob ng pakikisama, nakatutulong tayo sa isa-isa. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 and 10. 9 and 10. Chapter 4, 9 and 10. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kabag-abag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak, at walang iba na magbabangon sa kanya. Verse 9, okay? Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Bakit? Verse 10, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Right? That's why church, right? You know, right? Church, to become church, how many saved people kailangan? Para maging church po, ilang tao po yung kailangan maligtas? More than 2 or 3, right? More than 2 or 3. Na dalawa po o tatlo. Because our Lord promised, I'm the midst of them. When 2 or 3 gather in my name. Dahil yung Panginoon ay nangako na sa dalawa tatlo ay nasa gitna siya. The reason why, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. That's why in the fellowship, we have to help each other. Kaya sa fellowship po, kailangan po natin tulungan yung isa't isa.
then all together, we are all together and be established in the faith. Kung gayon, na tayong lahat ay may tatatag sa pananampalataya. So, ating pananampalataya. Ang bahay ay ang ating pananampalataya. God establish our faith sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pakikisama. Okay po. At balikan natin, Awit 127, verse 1. Ikalawang bahagi, ang Diyos ang nagpabantay. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod. Ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Ang pagbantay sa lungsod ay may tuturing na pag-iingat sa ating buhay at kaligtasan. Ang Diyos ang siyang nag-iingat sa ating buhay at kaligtasan. Buksan mo ang Biblia, Awit 12, verse 5. Awit 12, verse 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang duka ay nagawan, sapagkat dumaraing ang nangangailangan, titindig na ako ngayon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang minimithi. Ilalagay ko siya, saan? Ilalagay ko siya, saan? Sa kaligtasang kanyang minimithi. Korean translate, it is a translate the place, the safe region, safe place. Ang ligtas na lugar. Safe place. Na ligtas na lugar. God put us in the safe place. Na tayo nilagay ng Diyos sa ligtas na lugar. It means God keeps our safe. Ibig sabihin na iningatan tayo ng Diyos. That's why we don't need to fear whatever situation we are. Kaya hindi po natin kailangan matakot anumang sitwasyon meron tayo. Awit 18, buksan mo ang Biblia. Awit 18, verse 4 hanggang 6. Awit 18, verse 4 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakapulupot sa akin ang mga tali ng kamatayan, inaalon ako ng mga baha ng kasamaan, ang mga tali ng siyol ay nasa buong palibot ko, hinarap ako ng mga bitag ng kamatayan, sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon, sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong, mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig, at ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig. Verse 4 ay, nakapulot po sa akin ang mga tali ng kamatayan. Inaalon ako ng mga baha ng kasamaan. 5. Ang mga tali ng Seol ay nasa buong palibot ko. Inarap ako ng mga pitang ng kamatayan. Right? It's a really dangerous situation, right? Kaya napakadilang situation po ito. But in this situation, what David did? Pero sa ganitong sitwasyon, ano po yung ginawa ni David? Verse 6, right? Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon. Right? Tumawag ako sa Panginoon. Pagkatapos, sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. Mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig at ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig. Right? God answered his prayer. Right? Yung Diyos ay sinagot yung kanyang panalangin. God saved him from all the danger of that. Iniligtas siya ng Diyos sa delikadong kamatayan. God kept his alive.
Na yung Diyos ay nagpanatili sa kanyang buhay. God secures our lives. True safety is found in His presence, not in our own defense. Na, na yung kaligtasan ay natatagpuan sa pagitan ng kanyang presensya at hindi sa ating sariling depensa. In this world, we can be in this situation, right? Sa mundong ito ay maaari tayo humarap sa ganitong sitwasyon. It's a very difficult, dangerous situation. Sobrang hirap at delikadong sitwasyon. But if we are in the Lord, we are safe. Pero kung tayo po yung sa Panginoon, tayo po yung ligtas. Because God keep our safe. Pero yung Diyos, dahil yung Diyos yung nag-ingat sa ating lugar. So don't fear whatever situation you are. Huwag po kayong matakot anumang sitwasyon mayroon kayo. We can cry out to the Lord. Na umiyak tayo sa Panginoon. He will keep us. Na ingatan niya tayo. minsan ito ay nangyari. May bagong silang. Wala. Minsan bagong silang, right? They don't know what they have to do. Yung bagong silang po na sanggol. Hindi That's pa, why they meet very dangerous situation, right? kaya umaharap sila sa mga delikadong sitwasyon. Then the father save them from dangerous situation. At yung tatay ay liligtas sila sa delikadong sitwasyon. Panoorin. Don't worry. Our Father God will take care of you. Huwag po kayong mag-alala. Ay? Yung Diyos po yung mag-ingat sa atin. We are safe, right? Tayo po yung ligtas. Tama. At ang pagbantay sa lungsod ay may tutulad sa pag-iingat sa ating puso. Ating puso, paano natin ingatan ang ating puso? Maring ituring na kuta ang ating puso. Kuta ang ating puso. Kaya tapan nating itayo ng matatag ang kuta ng ating puso. Kaya ito, ang lungsod ay ang ating puso. Lungsod, right? By Father. Ang
padero ng lungsod. It keeps us from this world, our enemy, Ito po yung nag-ingat sa atin sa mundo. at ating puso, ito, sa loob. So, kapag walang kuta ang isang lungsod, madaling magkapasok ang kaaway. Tama ba? Buksan mo ang Biblia, Kaikan 25. Kaikan 25, verse 28. Kaikan 25, verse 28. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lunsod na winasak at walang pader na nalabi. Siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili. Kanyang sarili, Korean translate, kanyang puso. Kanyang puso. Pareho. Hindi nagpipigil ng kanyang puso ay parang lungsod na winasak at walang pader na alabi. Walang pader. Madali. Kaaway. Masok, right? Kaya ang maayos na pagkontrol sa ating puso ay tuturing na pagtatayo ng kuta. Pader. Dapat natin malaman na madaling bumagsak ang kuta ng ating puso. Madali. Awit 62, sa mo ang Biblia. Awit 62, verse 3. Awit 62, verse 3. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hanggang kailan kayo magtatangka laban sa isang tao upang patayin siya, ninyong lahat, gaya ng pader na nakahilig o bakod na nabubuwal? Inyong lahat, kaya ng padero na nakahilig o pakodo na nabubuwal. Image of, you are very weak. Actually, we are very weak. Sa katunayan po, tayo po yung napakahina. We are not easy to control our heart. Na hindi po natin madaling makontrol yung ating puso. It's our situation. Ito po yung ating sitwasyon. Kaya dapat nating gawin ang lahat upang ingatan ang ating puso. Upang ingatan ang ating puso, Kaikan chapter 4, Kaikan chapter 4, 23. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong puso'y buong sikap pong ingatan, sapagkat mula dito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Buong sikap mong ingatan. Because it's not easy, right? Dahil hindi po ito madali. Mula dito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Without control our heart, keep our heart, we cannot succeed in our Christian life. Kung walang pagpipigil sa ating puso, hindi po tayo magtatagumpay sa ating buhay Kristiyano. Kaya kailangan ingatan at kontrolin natin ang ating puso laban sa mga bagay ng salibutan, at kailangan pantayan natin ang ating puso laban sa mga taong maaaring makasira dito. Ama, minsan may tao, hinder you, trouble you. Okay? At kailangan pigilin natin ang ating puso sa mga pag-aalala ng salibutan. Ay maraming alalahanin sa iyo, Ama. Ingatan. Tinutulungan tayo ng Diyos upang ingatan ang ating puso. Paano? Ibinubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa ating puso upang ito'y maingatan.
Sa Muang Biblia, Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13, verse 9. Hebreo chapter 13, verse 9. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin ng biyaya, hindi sa pamagitan ng mga pagkain na di pinakinabangan ng mga tungkod ng mga iyon. Mabuti na ang puso. Paano? Ay patibayin ng biyaya. Ay patibayin ng biyaya. Hindi sa pamagitan ng mga pagkain, sa pamagitan ng mga bagay sa salibutan. Patibayan ng biyaya. Kailangan natin ang pusong nag-iisip ng biyaya ng Diyos at magpapasalamat dito. How about you? In your life, what do you say? Or give a thanks or complain? Na paano naman po kayo? Ano po yung madalas po ninyo sabihin? Salamat o reklamo? Tuloy mo. Today, medyo mainit. Medyo mainit, right? Maybe you can complain. Aira. Complain, right? Complain. Hindi maganda, right? Kahit mainit, because very hard. That's why automatically I have a sweat. It's good for my health condition. Dahil sobrang init, ako'y pinagpawisan na ito yung mabuting Because through sweat, we can remove toxin, right? dahil sa pamagitan ng pawis na ay malalabas natin yung We toxin. give a thanks, right? We give a thanks. Magpapasalamat tayo. Ating puso. Ano ang ating puso? Mabuti na ang puso ay patibayin ng biyaya. Ito ang nagpapatatag sa ating puso. Ito ang pagtatayo ng kuta laban sa salibutan. Kapag puno ng biyaya ng Diyos ang ating puso, walang anumang bagay ng salibutan ang makakapasok dito. Naintindihan niyo po? Your heart. Ano ang kuta? Biyaya ng Tama? This word cannot enter. Ang mundong ito ay hindi makakapasok. Right? If the grace of God overflow in your heart, nothing hinder your heart, right? Kung ang biyaya ng Diyos ay umapasok sa iyong puso na yung mundo ay hindi makapasok sa iyo. Pinapatibay ng biyaya. Ang pusong puno ng pasasalamat at biyaya ay isang matibay na kuta. Kung puno ng biyaya ng Diyos ang ating puso, walang anumang bagay ng salibutan ang makakapasok dito. So, God established our faith by pouring out His grace. Ang Diyos ay tinatatag yung ating pananampalataya sa pagitan ng pagbibigay ng biyaya. We can keep our heart. May ingatan natin ang ating puso. At kapag naitakda natin ang ating puso, tumitibay ang kuta nito. Awit 57, verse 7. 57, verse 7. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking puso ay tapat, O Diyos, ang aking puso ay tapat. Ako'y aawit ng mga papuri. Ang aking puso ay tapat,
ang aking puso ay tapat, 2 beses, right? Dahil ang ating puso ay tulad ng madaling bumabagsak na pader. Kailangan natin itong laging itakta. Laging itakta. Okay po? Ngayong araw, itakta. Ulit. Okay po, balikan natin kay awit 127. Awit 127, verse 2. Walang kaguluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kong magpahinga na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. So, ikatlong bahagi, natin, ang Diyos ay nagbibigay ng tulog. Malibang ang Panginoon ang magbigay ng tulog, ang tulong ng nagtutulog ay walang kabuluhan. You love to sleep? Po, mahal niyo po ba matulog? Ano ba? Maybe siguro lahat love to sleep. Lahat po siguro gusto yung matulog. I'm not sure. Today, some brethren, wala ito ay sa tulog hanggang ngayon. So you overcome sleep. Anyway, kailangan magkatulog ng maayos upang maging malusog ang katawan. Ano ba? That's why you experience one day you don't have a good sleep Yan, naranasan niyo po sa isang araw, wala pa kayong maayos na tulog. or you don't have a sleep long time. Oo, wala kayong tulog ng mahaba po. Anong mangyayari? Katawan ay sakit. Ay sakit. Right? Hindi maganda. Hindi malusog ating katawan. Right? Dahil sa hindi magandang tulog. Dapat tayong matulong ng maayos sa biyayang ibinibigay ng Diyos upang makabawi ng lakas at makapamuhay ng masigla sa bawat araw. Apo ba? Ang tulog ay mahalaga sa ating buhay, sa ating Christian life din. Pag-isipan natin ng tulog. Ang pagtulog ay oras ng pagpapagaling ng katawan. Apo ba? Pagpapagaling ng katawan. Kailangan din ng pananampalataya ang panahon ng pagpapanumbalik. Ating pananampalataya din kailangan ang panahon ng pagpapanumbalik. Kung nahulog tayo mula sa ating unang pag-ibig, kailangan natin itong muling ibalik. Muling ibalik. Buksan mo ang Biblia, Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Apocalypse po, chapter 2, verse 4 hanggang 5. Chapter 2, verse 4 and 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinilalagyan nito, malibang magsisi ka. Our Lord precise Ephesian Church Ang ating Panginoon ay pinuna yung iglesia ng Epeso. ay sa isang bagay. Ano po? Verse 4. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Bakit? Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Unang pag-ibig. When we get the salvation, we also have this first love. First love. Nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon din po tayo ng unang pag-ibig. Right? When you get the salvation, you are really happy. Nung magkaroon ka ng kaligtasan, talagang masaya ka. What created this first love?
despair, Pero paunti-unti yung pag-ibig na ito ay nawawala. while we live in this world. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, Because as we learned before, because we don't keep our heart. na dahil hindi natin iningatan yung ating puso. But it's not simple matter. It's not simple matter. Pero hindi po ito na simpleng bagay. It's important matter. Malagang bagay po ito. Kaya sinabi ng Panginoon, verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Saan ka nahulog. Why we left the first love? Bakit natin iniwan yung unang pag-ibig? We have to find it. Kailangan po natin hanapin. Dahil sa maraming alalahanin sa mundo o dahil sa kasalanan sa salibutan, ay maraming kailan, right? Kung ganon, ano ang kailangan? Magsisika. We have to repent. Kailangan natin magsisi. At ano ang tunay na pagsisisi? Kawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. We have to return to first love, right? Kailangan natin bumalik sa unang pag-ibig. By forsaking the sin, right? Sa pamamagitan ng pag-alis ng kasalanan. Magsisi kayo. So, kung nahulog tayo mula sa ating unang pag-ibig, kailangan natin itong muling ibalik. At kung nawala ang kagalakan ng kaligtasan, kailangan natin itong muling ibalik. Are we 51? Verse 12. Verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Awit 51 was written by King David after he committed a great sin. Yung awit 51 po ay sinulat ni David pagkatapos ng gumawa ng malaking kasalanan. After sin, he lost the joy of salvation. Right? Pagkatapos po ng kasalanan, sinulat po niya yung kagalakan ng kaligtasan. It doesn't mean salvation is lost. Right? Na hindi po ibig sabihin yung kaligtasan na nawala. Joy of salvation. Right? Yung kagalakan ng kaligtasan yung nawawala. That's why he prayed. He prayed like this. Kaya siya po nanalangin ng ganito. Ibaling mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. If we lost the joy of salvation, we have to pray. Na kaya tayo rin po, kapag nawala po sa atin yung kagalakan ng kaligtasan, kailangan po We have natin to manalangin. restore joy of salvation. Kailangan po natin panambalikin yung kagalakan ng kaligtasan. So, in our faith, we need to have the time restore our faith. Sa ating pananampalataya, kailangan po natin magbigay ng oras para mapanambalik ito. As we can restore our body through sleep. Na kung paano yung ating nalakas ay papanambalik sa pagtulog. At ang pagtulog ay oras na kayang i-reset. I-reset ang katawan at isipan. Opo ba? Our body kailangan reset. Ang ating katawan ay kailangan din i-reset. Full day, right? We use our body. Trabaho. Buong araw, ginagamit natin yung ating katawan. Maraming trabaho. Maraming the student in the school study. Maraming naralin. And sometimes mentally, right? We have a maraming stress. At minsan po ay marami tayong mga stress. Then we need to reset all these things. Kaya kailangan din po natin ng reset. Kailangan tulog. Ang pagtulog ay oras na kayang i-reset ang katawan at isipan. Katulad dito, kailangan din ng pananampalataya ang panahon ng pag-reset. Ang mga pasanin mula sa nakarang kasalanan at pagkakamali ay kailangan i-reset. Of course, if you have a sin, you yourself, you have to repent the sin. Opo, kapag may kasalanan kayo, kailangan niyo po magsisi sa inyong kasalanan. But if you
focus on your sin, continuous, you cannot restore. You cannot restore. Pero kapag nagtuon po kasi yung kasalanan, ay hindi po kayo napapanumbalik. You need to reset. Reset. Kailangan niyo po mag-reset. Ang mga bagay na pinagsisihan natin sa nakaraang panahon ay kailangan i-reset. I-reset. Philippians chapter 3, Pilipos po, chapter 3, chapter 3, 13 and 14. 13 and 14. Philippians chapter 3, 13 and 14. So, basahin po natin ang sabay-sabay. Mga kapatid, hindi ko pa inaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Verse 13, sinabi ni Apostol Pablo, isang bagay ang ginagawa ko. Ano po? Ililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Nasa likuran. Nasa likuran. Ano ang nasa likuran? It already happened, right? Ito po yung nangyari na. We cannot return, right? Hindi. Because it's already happened, right? Hindi na po natin makabalik. So Nangyari na. we shouldn't focus on there anymore. Kaya kailangan po natin na hindi na magtuon doon. Whether you did wear before or whether you didn't wear before, yeah. Kahit na ginawa mo na mabuti o hindi, kailangan mo itong kalimutan. Some Christian focus on what they have done before. Ang ibang Kristiyano ay nagtatuon sa ginawa nila dati. Before, right? Their Christian life was very good. Dati yung kanilang Christian life ay maganda. I evangelized many people. Nag-evangelize ng maraming tao. I did many ministry in church. Gumawa ako ng maraming ministry sa church. But before. Pero dati yun, They focus on before. na nagtuon sila sa dati. Already. That's why, right? That's why. Na lumipas na po yun. You don't need to focus what you have done before. Na hindi na po natin kailangan magtuon sa nangyari The dati. important thing is now Yung malagang bagay yung ngayon. and future, what we will do. At yung hinarap kung ano yung ating gagawin. And you fail many things in long time ago. At nabigo po kayo ng maraming bagay. You did many mistake. Naggumawa ka ng maraming You kamalian. have many sin before. Gumawa ka ng kasalanan dati. Okay. Kalimutan. Don't focus on that anymore. Huwag na po kayong magtuon doon. So important. What's now? What's the condition now? Hindi yung malang bagay po yung ngayon. What's your hand now? Ano po ang inyong puso And what ngayon? will you do in the future? Ano po yung gagawin nyo sa hinaharap? Ito ay mas na mahalaga. Right? Kaya nalilimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Right? O pastor did very well, right? Before. Right? He evangelized many lost souls, right? Si Pastor po ay nag-evangelize ng maraming tao. Pero sinabi niya, nalilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Hinaharap. 14. Nagpatuloy ako tungo sa mitin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ay importante. Reset. I-reset. So, at pagkatapos matulog, nagsisimula tayo ng panibagong simula. Sa umaga, nagsisimula tayo ng panibagong simula pagkatapos matulog. At tulad ng pagsisimula ng bagong araw, kailangan nating mamuhay sa pananampalataya na may bagong puso, Romans chapter 12, Romans 12, verse 2. Romans 12, verse 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, right? Kailangan pagbabago ng inyong pag-iisip araw-araw.
pagbabago ng pag-iisip. Kailangan natin. Ang pagbabago ng pag-iisip araw-araw. Yeah. Pero kailangan ng kapayapaan ng puso upang makatulong ng maayos. Opo ba? Minsan, walang kapayapaan kaysa maraming dahilan. Kung ganon, mahirap sleep. Opo ba? You have a great stress, maraming stress, mahirap sleep. Kailangan ang kapayapaan ng puso upang magkatulong ng maayos. May halimbawa sa Biblia, si David ay nakapanatili ng kapayapaan sa kanyang puso kahit sa pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. Buksan mo ang Biblia, Awit chapter 4. Awit chapter 4. Verse 8. Chapter 4, verse 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. Payapa akong higa at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Payapa akong higa at gayon din ay matutulog. Yeah, anong situation ito? Ang awit dito ay naisulat noong si David ay tumatakas mula sa pakihimaksik ng kanyang anak na si Absalom. At siya ay nasa pang-anim ng kamatayan. Itong situation. Kung titingnan natin ang sitwasyon, napakahirap at hindi madaling ingatan ang kapayapaan. Opo ba? Kung tayo ang nasa ganong situation, tiyang na hindi tayo makakatulog. Opo ba? Mayroon. Tulog. Ngunit sinabi niya, payaga akong higa at kayon din ay matutulog. Okay? Sapagkat sa sitwasyon iyon, tunay na niyang inilagay ang Panginoon sa unahan niya. Awit 16. Buksan mo ang Biblia. Awit 16, verse 8. Awit 16, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag, sapagkat siya ay nasa aking kanan. Sinabi ni David, right? Lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag, sapagkat siya ay nasa aking kanan. Okay? Hindi ako matitinag. Ibig sabihin nito, may kapayapaan. Kapag inilagay natin ang Panginoon sa unahan, siya ang nag-ingat ng kapayapaan sa ating puso. That's why you can have a good sleep, right? Whatever situation we are. Kaya magkakaroon tayo ng magandang tulog na sitwasyon. Tulog ay panahon ng pag-reset. So, ibalik ang urang pag-ibig. Ibalik ang kagalakan ng kaligtasan. I-reset ang nakaraan. At magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. That's why David, may kapayapaan sa gitna ng bagyo. Maraming paghirap. Okay? Dahil hindi tayo makapamuhay ng walang tulong ng Diyos, dapat nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Buksan mo ang Biblia, huling verse, Kaikan 16. Kaikan 16, verse 3.
Kaikan 16:3. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Lahat ng baga. Lahat ng gawa. Lahat ng mga gawa. Kung ganon, magiging matatag ang iyong mga panukala. Okay? So, ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Hindi tayo makapamuhay ng walang tulong niya. Ang master architect ang nagtatayo, nagpabantay, at nagbibigay ng kapayapaan. Kaya, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. So, magtayo at build the house. Magbantay at keep us, our life, our faith. Yung Diyos nag-ingat sa ating pananampalataya at buhay. Magpahinga at gives the good sleep. Ang Diyos yung nagbibigay ng mabuting tulog. We can keep peace in our heart. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. So, don't forget. Maliban. Kaya huwag po niyo po kalimutan, maliban. Maliban ng Panginoon, ang magtayo ng bahay. Walang kabuluhan. Okay po? Malalangin po tayo. Mahal naming Ama, na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at makawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po.